Sa gitna ng bundok ng San Pablo, Laguna, nakatago ang isang tahimik na hiyas na may mala Siargao, Palawan vibes. Ito ang Yambo Lake. Sa pagdating mo dito, sasalubungin ka ng nakakabinging katahimikan, preskong hangin, malinis na tubig, at malawak na lawa. Mga katangian na madalas nating hinahanap sa isang lugar. Ngunit, kapansin-pansin na nawala ang campsite dito o ang lupa ng lawa. Ano kaya ang nangyari, bakit nagkaganato ito? Before nakakita ko dito ng pwede dito mag tent pitching. Saan kaya banda yun? Or tumaas siguro yung tubig, I don't know. Kasi parang nakita ko before, meron yun dito At sa episode na ito, sabay-sabay natin aalamin kung ano nga ba ang nangyari sa magandang lawang ito. Ito yung view. Napaka-peaceful. Ang Yambo Lake ay kabilang sa 7 lakes of San Pablo. Isa itong crater lake na buo mula sa sinaunang volcanic activity. Dahil dito, ito ay isang saradong basin. Walang ilog o kanal na nagsisilbing labasan ng tubig. Sa mga nakaraang taon, mas madalas at mas malakas ang pag-ulan sa lugar. Kapag mas maraming tubig ang pumapasok kaysa na ilalabas, natural na tumataas ang water level nito. Bukod dito, ang lupa sa paligid ng Yambo Lake ay volcanic soil, malambot at madaling gumuho kapag palaging basa. Isa pang dahilan dito ay ang alon ng lawa, lalo na kapag mahangin, na humahampas sa shoreline na nagdudulot ng erosion. Habang tumataas ang tubig sa lawa, ang shoreline ay unti-unting kinakain ng pagkaguho. Ang dating lupang pwedeng pagtayuan ng tent ay dahan-dahang nilamon at naging bahagi ng lawa. Ganun pa man, hindi may pagkakaila na nananatili pa din ang natatanging ganda nito. Kaya't sa video na ito, tara't samahan niyo ako mag-camping sa Yambo Lake. Pero bago tayo makarating dito, ito muna ang mga nangyari. Good morning, dreamers! What is good? Today is December 17, 9:25 AM and meron tayong panibagong adventure. Nga pala, nandito ako sa Nagcarlan, Laguna at magka-camping tayo sa Yambo Lake. But before that, pupunta muna tayo ng Bunga Falls. So 7 kilometers pa bago makarating doon. And nasa paanan ako ng bundok ngayon, napakalamig. So ano pa inaantay natin? Umpisa na natin ang ating adventure. Let's go! Dreamers, etong Bunga Falls, dati ko pa tong alam, mga 2017 pa. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng time puntahan siya. Kasi nga mahilig na tayo sa camping and malapit lang to doon sa Yambo Lake. So puntahan na natin. Etong Bunga Falls, twin falls siya. Tapos may malalim siya na basin and malinaw din yung tubig. Hopefully ngayon malinaw siya dahil gloomy day nga. Stay lang siguro ako doon mga 2 hours maximum, depende sa lamig ng tubig. So ang dami pang pwedeng i-explore dito sa Laguna. First time ko lang dito sa Nagcarlan and maganda yung vibes dito. So alam niyo naman, mahilig ako sa mga gantong greenery, yung nature talaga. Ang ganda niyan sa mata ko. Anyway, 4 minutes away na lang tayo sa Bunga Falls. Nandito na tayo sa may signage na welcome to Bunga Falls. Medyo burado na pero nababasa pa naman. So dito yung way. So from here, 1 kilometer away na lang siya, 3 minutes. So malapit-lapit na. So ganito yung vibes. Weekdays ngayon, so expected ko walang tao. Or kung meron man, konti lang. So ganito talaga ako mag-adventure weekdays. Para hindi masyadong matao and ma-enjoy mo yung lugar. Ayan na, may sign, I Heart Bunga. Ito, Bunga Falls, so right turn. Sana malinaw yung tubig ngayon kasi mukhang umulan ngayon sa bundok. Okay dreamers, we're here. So
babaybayin natin to dito. So may nakausap ako na lokal. Ang suggest niya, iwan niya lang dito yung motor. Kasi maputik daw doon ngayon kasi nga maulan mga nakarang araw daw dito. So makikita nyo dito, yung may nakaharang dyan na fence. So magra-right turn tayo dito. Ang sabi sa akin ng isang lokal dito, wala daw tao ngayon dito. So mag-ingat daw dahil nga malalim. So doon lang tayo sa mababaw, tambay-tambay lang tayo, chillax tayo, enjoy natin yung place. Okay, let's go. Punta na tayo doon sa Bunga Falls. So may dalawa akong dala. Medyo malaki, isang upuan tsaka yung bag ko. The rest, itong mga camping tools, iwan na to dito. Liko tayo dito. So hopefully yung gamit natin safe. Loop light again. So ito yung pagdadaanan mo. Maputik nga. So based sa research ko, 10 minutes walk max lang naman daw to papunta ng falls. So maputik talaga siya ngayon. So dito pa lang hindi pa ako nakalayo-layo, naririnig ko na yung tunog ng falls. So malapit lang talaga siya. So kung hindi to maputik, kayang-kaya to ng mga matatanda tsaka bata. So pwede nyo silang isama dito. Kahit ngayon naman manageable lang din yung putik. Look at the vibe. Oh. So dito tayo. Straight. Hindi na kailangan ng tour guide dito dahil malapit lang naman talaga. So ito, tandaan nyo to. Dito may pababa. Pasyete. Tapos bangin na to. And malakas na yung tunog ng falls. Ayun, may mga tubig na nga oh. Ganda rin daanan dito. So, accessible talaga siya. Ayun na, nakikita ko na. May mga basin na rin. Try natin. Check natin kung manageable yung lamig. Ayun na. May mga ano na. Cottage. And mukhang malinaw yung tubig. Yan. So mukhang totoo nga yung sinasabi ng lokal na ako pa lang yung pupunta dito ngayon. So pagbabaan nyo dito, eto na, bubungad sa inyo mga cottage. Ito mga sira nga lang. Ito pwede usable to. Oops. Mukhang naano ata sa bagyo to ah. Natumba. So dito pababa. Uy! Eto na! Woo! Bunga Falls reveal! Let's go! Woo! Dahan-dahan. Woo! Ang lakas ng tubig! Wow! Woo! Yes, sir! Dreamers, welcome to Bunga Falls. Woo! Ganda, ang lakas ng agos. So dun daw, 40 feet daw yun. Dun banda, malalim talaga. And check nyo, wala talagang tao. So ako pa lang. So kahit 10 AM na, wala talagang pumunta ngayon. Weekdays kasi. Pero let's appreciate the beauty. Tingnan mo naman. Woo! Magchichill ako dito ngayon.
Napakaganda. Sobrang putik ngayon, Dreamers. Ngayong araw na to. Ayan. Pero kung ganito naman yung view na makikita mo, okay lang. Tapos, hindi ganun kalayuan. Tapos may makikita ka ng ganito kagandang falls. Sulit, di ba? So, magchichillax ako dito ngayon. So, enjoyin ko yung lugar na solo ko na naman. Thank you, Lord. So, tambay muna tayo dito at least 1 hour. Dreamers, tingnan nyo naman. Napakaganda ng view. Ang sarap magkape dito. Chillax ka lang ganyan. Tingin ka sa paligid. Napakaganda. Life's good. Ano man sabi nyo? Nagustuhan nyo ba Bunga Falls? Kasi ako, nagagandahan ako sa kanya eh. And na-tsempuhan natin na malakas talaga yung agos niya. So, mas maganda kasi tingnan yung falls pag malakas yung agos eh. Di ba? Ma-appreciate mo siya lalo. Sa wakas, napuntahan ko din tong lugar na to. Kasi siguro nakita ko to nung nag-research ako, nung active pa ako maghanap ng mga falls dito sa Laguna. Siguro mga 2017 ko nalaman tong falls na to. And nagandahan ako sa kanya pero wala kasing chance no na pumunta dito. Kumbaga kulang pa ako sa drive para pumunta dito. And wala pa akong motor nun. Unlike ngayon, anytime na gusto kong pumunta sa isang lugar, nandyan si AZ, mapupuntahan natin. Babalik-balikan tong lugar na to. Maganda. Tamo naman, napakapayapa. Yung mga ganitong scenery, nakakatanggal talaga ng stress. Alam mo yung pagod mo sa biyahe, nawawala pag nakikita mo yung mga ganitong view. Sa mga ganitong lugar, ang trip ko talaga, magmuni-muni, mag-self-reflect. O kaya tumulala lang, kasi maganda eh. Masarap sana magkape dito eh. Hindi ko lang kasi dala yung ano ko eh, yung stove, nandun sa motor. When it comes naman sa tubig, hindi siya ganun kalamig. So, tolerable naman, hindi siya compared sa ibang falls. So, pwede ka mag-swimming rekta na kagad. Dreamers, question lang, paano kayo mag-plan ng adventure ninyo? Kasi baka may matutunan ako dyan at ma-pick up ko, diba, sa mga next adventure ko. In my case kasi, pag nagpa-plan ako ng adventure ko, mga 50% lang ng lugar yung aaralin ko para meron pa rin siyang surprise. Kumbaga, nandun pa rin yung mystery ng lugar. For example, nung pumunta ako ng Nagsasa Cove. Alam ko na maganda yung lugar, nakita ko ang ganda niya, pero hindi ko alam na meron ka palang aakyat na bundok, may ilog pala doon, may falls pala doon. So, na-surprise ako. So, yun yung advantage naman ng hindi mo ino-all out yung pagre-research sa isang lugar, may surprise. So, yung mystery ng lugar, meron pa din. So, may wow factor siya. Compared naman, syempre may disadvantage din siya. Pero, sa upside, or sa advantage niya, masu-surprise ka. Compared naman sa inaral mo na lahat, syempre magagandahan ka pa rin sa lugar, pero yung surprise, wala na. Kasi alam mo na yung pupuntahan mo eh. Kumbaga, alam mo na yung buong area na scout mo na siya, pupuntahan mo na lang. So, interested ako sa mga suggestions ninyo kung paano kayo mag-plan ng travel adventure ninyo.
Dreamers, umuulan na talaga dito. Pero maaraw. And it's 12 PM na pero andito pa rin ako. Napako na ako dito. Ang ganda kasi. Tapos check nyo to. Lalong lumakas yung flow ng tubig. Siyempre umuulan na sa bundok. Kaya malakas na yung tubig. Siguro mga 30 minutes pa. Ayoko pa umalis dito eh. So, magka-camping naman ako doon, mag-overnight naman ako doon. So, okay lang. Tambay muna ako dito. Nagagandahan ako eh. Tapos, solo mo yung lugar, peaceful. So, sulitin mo na, di ba? It's 12 PM na pero wala pa ring tourist. Ako pa rin mag-isa dito. Dumating ako 11. Wala pa ring tao hanggang ngayon. So, baka mamayang hapon pa sila. And, pabor nga yun sa akin eh. Ma-appreciate mo yung lugar lalo. Lalo na tahimik lang. Ano? Napakaganda. Pagpunta ko dito, no expectation talaga. Pero it turns out, nagandahan ako sa kanya. Kasi nga, pahiyapa tapos ang lakas ng agos ng tubig, lalong na-enhance yung ganda ng falls. So, masasabi ko na sulit yung pagpunta ko dito. So, mas pipiliin ko na lang na maulanan dito kaysa maulanan sa daan. So, antayin ko lang na tumila tong ulan, saka tayo babiyahe papunta ng Yambo Lake. So, enjoyin ko muna to kahit umuulan. Mas maganda nga yung view eh. Ayan, malakas na talaga yung ulan. At mas lalong lumalakas yung flow ng tubig sa falls. Dreamers, tapos na ako mag-chill dito. Time check, it's 1:03 PM and as of now, wala pa ding tao. Tayo lang talaga hanggang ngayon. Me and you. Anyway, tumigil na kasi yung ulan. So, time to go. Kahit na maganda dito, punta na tayo doon sa camping destination natin. Pero bago yun, maghanap muna tayo ng public market para makabili tayo ng pork. So, magluluto tayo doon. One last look. Woo! Mas lalong gumanda. Mas lalong malakas yung flow ng tubig nyo. As in, galit na galit na. Tapos, mas lalong siyang nag-enhance kasi maliwanag. So, thank you Bunga Falls. Babalik pa rin dito. Thank you, maganda. Okay, nakabalik na tayo kay AZ Boy. Ganyan, oh. Pagkatapos nung pagpunta doon. Pero it's all good. Nag-enjoy tayo doon kasi maganda. So, ito yung mga gamit, secured. 2 hours akong nandun sa baba. Nag-i-enjoy, pero yung gamit ko nandito, secured. So, salute sa mga taga dito. Safe yung mga gamit nyo dito kahit iwan nyo dito. Yan. So tara, biyahe na tayo. So yung distance ng Bunga Falls sa Yambo Lake is 7 kilometers lang. So 15 minutes lang siya dito. Pero ang priority muna natin makapaghanap ng public market para makabili ng pagkain. And hindi pa kasi ako nagla-lunch tsaka breakfast. So take ko muna tong opportunity na to para kumain. Kumain na tayo ng lunch. Siyempre, favorite ko alaking tsaka Sunday burger. So, itong McDo na to, 7 minutes away lang siya sa highway galing ng Bunga Falls. Budget meal lang. Okay, Dreamers, tapos na ako mag-lunch and it's 3 PM na. Hindi masyado maganda yung panahon ngayon. Tuloy-tuloy yung ulan. So, punta na ako ng public market. So, andito na tayo sa pamilyang bahay ng Nagcarlan. So, mabilisan lang. Bili lang tayo ng mga kailangan natin dito. Let's go! Tapos na ako mamili. Mabilisan lang. So, eto. Nakabili ako ng liempo, fruits, gulay, pangsahog. So, magsisinigeng-geng tayo pagkadating natin ng Yambo Lake. So, tara na. Medyo hapon na eh. Okay, Dreamers. 1 minute away na lang tayo. Nandun na tayo sa Yambo Lake. So, yung daan papunta dito, kami ring ahon. Tapos marami ring pababa. Kaya kailangan mag-ingat kayo. Lalo na ngayon, especially ngayon, nakapokus ako dahil nga umuulan. Yambo Lake parking area, transient room this way. Parking area. Ito, Yambo Lake parking area. Tayo mag-park.
Dito po ba yung parkingan po ng motor? Ano kayo, overnight? Opo, sana ma'am. Wala na pong overnight dyan. Tapos ngayon, close na sila. Alas 12 lang sila natagta. Ay, ganun po. Sige po. Kasi meron silang, Christmas party. Pero bukas po, wala na po. Pwede na pong pumunta. Bukas. Ah, sige po. Salamat po. Pero wala po silang overnight na. Ay, sige po. Day tour lang po. Kahit po ngayon, day tour lang. Ah, sige po. Salamat po. Dito na ako dadaan. Anong oras po siya nagbubukas, ma'am? Bukas? Opo. Sila. Ano po? Mga 6. Ah, sige po. Salamat po, ma'am. So, Dreamers, nadinig nyo naman. Change of plan tayo. Christmas party pala nila ngayon. Natsyempohan ko pa. So, maghahanap tayo ng ibang campsite na mag-overnight tayo. Hindi ko pa alam kung saan. Gagabihin nata ako nito Pero, let's go. Ganun talaga kasama sa adventure yan. Yung mga unexpected happening. So, all good. So, bawal na pala mag-camping dito. Sayang. And since nandito na tayo, check na lang din natin yung yung lake. So magpaalam lang tayo kung papayagan tayo, sisilipin lang naman Sayang yung airport, nandito na ako. Ayan yung lake ko. So magpaalam lang tayo ng maayos, baka payagan. Welcome to Nagcarlan Yambu Lake. So nakiusap lang tayo, pinayagan naman tayo para may idea tayo kung ano na bang status ngayon dito. So ayun. So ang dami na palang balsa dito. Ayun Ayan siya, ang ganda. Akala ko pa naman dito ako magsa-sunset, maabutan ko yung sunset dito. Pero it's all good. Baka pwede ko tong balikan bukas. Ganda ng cottage na to. Wow. Ganda, ang lawak niya pala. So yung color ng water, green. Dito tayo sa kabila para mas magandang view. Matibay talaga siya. Hindi, talagang solid yung tapakan mo dito. Hindi talaga lumulubog. Ang dami na pala ditong floating cottage. Dahan-dahan. So dito tayo banda. Para walang nakaharang na cottage, makita natin ang buo. Yun. Lawak. So before nakakita ko dito ng pwede mag dito mag tent pitching. Saan kaya banda yon? Or tumaas siguro yung tubig, I don't know. Kasi parang nakita ko before, meron yun dito Or dun banda siguro. Not sure Pero ang ganda ng view. Wow! Ito yung view. Napaka peaceful.
Look at that. Dreamers, welcome to Yambu Lake. So, ganito pala makikita nyo dito. So, napakalawak na lawa, tapos napakapayapa. Tapos, ang daming mga puno. Siksik talaga, oh. So, babalik na ako dun kay AZ at maghahanap pa ako ng camping site na pwede kong tuluyan dito. Grabe yung pagka-green ng tubig na to. Dark green. Eto si kuya, nakita ako ba, paalis na ako eh. Sabi niya pwede daw mag tent pitching dito sa building na to. So, i-check natin. Isa lang po kuya. Na-chempon niyo pa ako kuya. Ito mo sa taas. Yun. Ito dito. Sa inyo po ito kuya? Magtay din ba dito? Copy. Pwede pala dito. Kuya, matanong ko lang po. Parang nakikita ko sa mga social media, parang may yun, may lupa pa dyan. Ano pa nangyari? Dati po, dati. Kinainan ng tubig? Ako, may gawa ng malalakas na bagyo dito. Dito kuya, pwede ka naman dito. Pero kung hindi naman waterproof yung iyong hotel, kasi yung iba, dyan. Dito ba ba? Yun. Yung iba, doon. Ayos. Pwede rin po dito sa taas? Oh, po. Pero mas gusto ko dito eh. Pwede po dito? Dito. Ay, copy po. Sige po. Dito na lang po. Dito. Pwede mo, pag nabita ka, Sige po. hulin ka. Tapos mo rito yung pagkain, yung Yun. Thank you po kuya. Magkano po? 200 ka na. Okay. Uy, madulas. Uy. Thank you po Kuya Kanor. Niligtas nyo. Tagad ka. Taga Manila pa po, sir. Wala kayo kasama yung babalikan dito. Maghahanap pa sana ako ng ibang campsite dito, sir eh. Kaso, buti na lang nandiyan kayo. Susunod, alam mo na, Oo nga po eh. pwede ka nang magsama dito. Oo, sir. Kung nahanap na kasi yung lupa na ng ground dati, Wala na pala yun, kaya pala wala nang camping dito, sir. tapos Tapos, lang dumaan ulit. Opo. May event center, events place pala to. Sige sir, salamat po ah. Yun, mapagpahinga na rin. Opo, salamat po Kuya Kanor. Hindi na ako party kasama ko. Kasama po ba kayo? Sige po, maraming salamat po. I've been keeping my eyes on you all year. You've been taking notice, that much is clear. Now I'm meaning to ask you, hoping you'll take this right. Girl, have you got plans for Christmas night? Why don't we make your Christmas my Christmas, our Christmas? Why don't we make your Christmas my Christmas, our Christmas? Don't you think that the holiday should be all of May kwento ko lang ba? What are the odds? Nag-check ako kung saan ako pupunta na campsite. Nakatayo lang ako dun sa may gate. Tapos biglang lumapit si Kuya Kanor. Tapos tinanong ako kung paalis na ba daw ako. Sabi ko, Kuya, ano pa lang nga ako, magte-tent pitching pa nga lang sana ako kaso bawal na. Tapos inoffer niya sa akin tong place na to. So sa tabi lang siya ng entrance
sa Yambo Lake. So, sabi ni Kuya Kanor, events place daw to. So, check nyo. Egyptian theme siya. May pyramid, may mga pero, ayan oh. Ang ganda. Napabuti pa yung pagtambay ko saglit. So, neswerte talaga. Swerte. Thank you, Lord. Akala ko, lalayo pa ako eh. So, bukas, magising ko, Yambo Lake na kagad. So, baka dito ako tayo ng tent. So, magsiset up na rin ako. Napakwento lang ako sa inyo eh, kasi nakakatuwa lang na timing na yung kailangan ko na hapon na kasi ng mapapag-campingan. Tapos dito pala sa magandang lugar na to. Check nyo to. May swimming pool pa yan. Wala lang naman. Walang tubig. So meron pa yan doon sa second floor. Yan. So sabi ni Kuya Kanor, pwede rin daw doon sa taas. Kaso mas prepared ko dito. Para kitang-kita ko yung lake malapit. Pwede rin. So check kaya natin doon sa taas. Sir, pwede tingnan sa taas? Check natin. Ayun o, mga pero. Oh, so events place talaga siya. O, tingnan yung mga chair. Ay, mas maganda pala dito sa taas. Dito ako pumesto. Ang ganda. Kitang-kita mo siya dito. Sa mataas na view. Ooh, that's nice. So, ito yung view niya pag nandito ako sa taas. Maganda. Yan o. So 5:30 na kasi. So kaya madilim na. Anyway, dreamers, ang entrance nga pala dito is 210 overnight na yon. So sulit din, 'di ba? So secured yung lugar, maganda yung venue. So kung magka-camping ka dito, ito yung view. Sulit sa 210, 'di ba? Anyway, magsi-set up na ako ng tent para makapagluto na rin.
Dreamers, check nyo to. Bumili kasi ako ng bigas. Wala pala akong nabiling bigas. Yun nyo to. Dahil nga Christmas party ngayon, walang katao-tao talaga dito sa events place na to. Wala akong makikitang staff. So, nandun ako sa second floor, naka-set up. So, akit na tayo. So, etong sinigang version ko, wala masyadong gulay. So, instead of talong, pinalitan ko siya ng patatas. Sa mga marami talagang nilalagay na gulay like labanos, talong, sitaw. So, napakaraming gulay. So, baka hindi ko siya maubos. Kaya, mas preferred ko yung ganitong dalawang gulay lang. Munti ka na mapuno. Lagyan na natin ng sinigang sa gabi. Isang Knorr seasoning lang yung nilagay ko dito pero ang sarap. Malasang malasa siya, so enough lang pala sa isa. Sa isang sachet enough na para dito. Tapos malambot na rin yung baboy. Luto na to eh. Lambot na ng patatas oh. Yun. So off ko na to, tapos lagay ko yung kangkong. So hahayaan ko na lang na yung init ng sabaw yung magluto sa kangkong. Dreamers, kain na tayo ng dinner. Or should I say, kain na tayo ng breakfast. Time check, it's 1 a.m. Ngayon lang natapos. Ganito kasi nangyari kanina eh, pagka-set up ko ng bed. Sabi ko, higa lang ako saglit. Kasi masakit yung paa ko. Nangawit. Pero nakatulog pala ako ng mga 3 hours. So, mga 10 na ako nagising. Tapos lumabas pa ako, bumili ako ng bigas. So, ngayon lang ako kakain. So, anyway, let's dig in. Thank you, Lord. Sinigang-gang. Sarap. Matindi yung cravings natin, dreamers. Alauna na. Sinigang yung trip natin. Tingin tayo ng konting taba. Lambot. Kahit hindi ako palakain ng taba ng baboy,
Gusto ko siya na hinahalo pag nagluluto kasi mas lumalasa yung pagkain pag kasama yung taba. Kahit hindi ko siya kinakain, parang na-enhance yung lasa. Okay, Dreamers, kakatapos ko lang kumain. Solid yun. Busog. So, early breakfast yun na may halong dinner. Kain na tayo ng dessert. And kwentuhan na din tayo. So, ang wisdom for the day is more likely a protection rather than an encouragement. Wisdom of the day is choose your battle wisely. So, may share lang ako sa inyong kwento. Way back before, nagkatrabaho pa ako sa appliances. May ka-workmate ako and breadwinner siya. And masipag naman siya, aggressive nga siya magbenta eh. Kaso lang, nakatapat din siya ng isang aggressive din magbenta. And ang nangyari, nagpang-abot sila. So, ang nangyari, yung anger niya get the best out of him. Kasi nag-agawan sila ng benta. Ang nangyari, nagsuntukan sila. And both nawalan sila ng trabaho. Knowing na siya yung breadwinner ng family nila. Siya lang yung may work. And meron na siyang anak. So, ano yung aral na makukuha natin doon? Dapat hindi tayo laging nauudyo ka ng galit dahil walang madudulot na maganda sa atin yun. At isa pa, hindi lang naman tayo maapektuhan, pati yung mga mahal natin sa buhay. So, matuto tayo magbigay, mag-unawa sa kapwa natin. So, hindi lang siya related sa work, in life in general. For example, in my case, maraming beses pag nagmamaneho ako, may mga ikakat ka or busina ng busina, nagmamadali, papatabihin ka, yung mga wala sa ayos. Pero, ang ginagawa ko, para walang gulo, give way. So, kung naalala nyo, may isang incident, Fortuner ba yun o Montero, na puti. 'Di ba yung tatay niya, nagsumbong yung anak niya kasi sa tatay niya. Ngayon, hinabol nila yung Fortuner. And, ganun ulit. Anger get the best out of them. So, ang nangyari, nabaril sila. So, imbis na magra-rides lang sana sila at nag-enjoy, ang nangyari pa aberya at nawalan pa ng mahal sa buhay. And, pwede rin itong applicable sa relationship. May mga times na hindi nagkakaintindihan ng partner mo. So, minsan, sa akin in my case, na may mga times na nasabi ko sa sarili ko na I'm glad hindi ko pinatulan yun. Alam mo yun, para hindi na lumaki, na hindi na nagka-trouble. Ngayon, sa akin kasi mas priority ko yung peace kaysa sa manalo sa argument when it comes sa asawa ko. So, out of the window na yun. So, mas importante sa akin yung peace. So, kailangan yung peace nasa loob ng bahay namin para may balance. So, yung choose your battle wisely, ma-apply mo siya overall. So, hindi lahat ng bagay papatulan mo, hindi lahat kailangan ng reaction, hindi lahat trouble ang solusyon, hindi lahat confrontation. Minsan kailangan mong magpasensya, mag-unawa, and lumayo na lang, distance yourself. Yun yung pinaka-the best way to deal with mga ganong issue. Dreamers, minsan nagigets nyo ba yung sinabi ko na minsan masaya kayo na hindi nyo pinatulan tong isang tao na to or yung partner ninyo or sa outside, ka-workmate, kasi baka mas lumala pa. Imbis na light lang yun, bigla pang lumaki. Makarating pa sa HR or naghiwalay kayo ng partner mo dahil sa malalang away na ang pinagmulan maliit lang naman na bagay. Tapos, dahil nga hindi mo ginawa yun or hindi mo pinatulan yung mga bagay na nagpa-trigger sa'yo, ang nangyari, naging okay pa. So, kumbaga, natapos ka agad yung gulo dahil hindi mo na pinalaki. I hope this helps na pwede nating i-apply sa daily life natin. Anyway, yun lang. Good night sa inyo.
Good morning dreamers, kakagising ko lang. It's 8:25 AM and ito yung view mo. Yan. So buong gabi umulan. So kakatigil niya lang, may ambon-ambon pa nga eh. Ganito palang senaryo dito na high tide tapos yung lupa kinakain na mismo ng lawa. Halos wala na. So ayan na yung sagad nyo. Diyan na mismo. So before kasi doon meron dun banda eh. May land. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. So far wala pa rin guest ngayon na nag-adventure papunta doon. So siguro nga maraming ganap ngayon kaya wala masyadong tourist ngayon. Kasi dinadayo din tong lugar na to eh. Pero sa ngayon, wala pang nag-activities. May mga kadadating lang na mga guest. Pero wala pang nag-activities, mag-9 na. Tapos na ako mag-reheat ng pagkain. So what's for breakfast? Pork chop, sinigenggeng. Kain na tayo? Okay, dreamers, dito ko natatapusin yung adventure natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Anyway, this is my year-end ride, so kita-kits na lang tayo next year sa panibago nating adventure. Sana samahan nyo akong muli. And keep dreaming, take an action, make it a reality. Peace.